ito kung sila Marcoleta at saka sila Mike Defensor, may bago na namang mga kabunyog may bago na namang arrest warrant sa kanila. Hmm? Ano yun? Hindi na mahihirapan na talaga itong makalaya, itong sila Mike Defensor. Kalalabas lang na balita, mayroong mayroon na namang bagong arrest warrants. Sila Marcoleta, mga kabunyog. O yan Another Sandigan Bayan Division orders arrest of Marcoleta and Defensor. O yan. Bago po yan, mga kabunyog. Bagong balita yan. Ano ito? Mayroon na namang bagong arrest warrants kila Marcoleta at kila Mike Defensor. Bakit? Tungkol na naman saan yan? Ay ibang division na ng Sandigan Bayan ang nag-issue. Matatandaan natin nung una ang nag-issue ng arrest warrants ni Marcoleta ay yung 3rd Division. Doon 'yon sa kasong plunder. Nung inaresto si Marcoleta at saka sila Mike Defensor, ang kaso nila doon plunder. Ang nag-issue noon yung 3rd Division. Ang chairperson o chairman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, si Associate Justice Carl Miranda. Kaya nung naaresto si Marcoleta at saka sila Mike Defensor, 3rd Division yun, plunder. Ay ngayon mayroon na namang bago. Yan balita sa Rappler Another Sandigan Bayan Division orders arrest of Marcoleta and Defensor. Anong division yan? 4th Division naman ngayon. 4th Division, ibang division na naman. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, tambak ang kaso ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Kung dati may kasong plunder, ito iba na naman to. Violation of Presidential Decree number 46. Yun. Violation of Presidential Decree section Presidential Decree number 46. Ang may hawak ng kaso na yon ay yung 4th Division. Ito naman ngayon ang nag-issue ng warrant of arrest. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayong umaga ibinalita na isinerve na kay Marcoleta at kila Defensor yung warrant of arrest na yan. Ay di ba nakakulong na sila? Kahit nakakulong na, isiniserve pa rin yung arrest warrant. Ibig sabihin, itong ang kasong kinakaharap nila Marcoleta, iba-iba May indirect bribery, may plunder, mayroong pang violation of Presidential Decree number 46. Ano ba yung PD46? Ang PD46, bawal sa isang public official ang tumanggap ng gift. Ganon din, bawal din sa sino mang private person ang magbigay ng gift. Ano ang pagkakaiba niyan sa plunder? Sa plunder kasi 50 million pataas At saka series of acts. Dito hindi. Kahit hindi 50 million, kahit isang beses lang, pasok ka dito sa violation of Presidential Decree number 46. Kaya ibang kaso ito mga kabunyog, mga kababayan. Bagamat pwede yang i-consolidate sa hinaharap, pwedeng yung mga abogado ni Marcoleta at nila Mike Defensor magmo-motion yan, i-consolidate na lang yung mga kaso. Kasi ang mga testigo, ang mga ebidensya ay pare-pareho lang naman. Pero ibig sabihin, iba-ibang kaso pa rin yan, sabay-sabay lang nadidinggin. Kasi yung mga ebidensya at testigo, pare-pareho lang naman. Kaya lang, ang sinasabi natin dito, matindi itong mga kaso nila Mike Defensor. Dahil lang sa kagagawa ni Marcoleta, mayabang kasi akala niya walang kaso yung mga ginawa niyang yun. Ay ito na another Sandigan Bayan Division orders arrest of Marcoleta and Defensor. Anong division? 4th Division. Nung naunang inaresto sila, 3rd Division yun. Nung unang inaresto sila, ang kaso dun plunder. Ito naman ngayon, warrant of arrest na naman na bago, violation of Presidential Decree number 46.
Kaya siguro nagkakasakit nagkakasakit na si Marcoleta ng kung ano, lahat na lang ng sakit, ha? Sa totoo lang mga kabunyog, kaya kahit si Senador Ping Lacson napiko na eh. Mamaya, pag-usapan natin 'yan. So ito ngayon ang bagong development, ha? May bago na naman na kaso. Mayroon pa 'yan. Mayroon pa 'yan. Ay 'di ba may kaso pa si Mike Defensor na nasa Department of Justice na. Yung ikinaso ng NBI, qualified human trafficking, ano din 'yun? Ang mga co-accused ay ang mga co-respondents naman doon ni Mike Defensor, yung asawa niya at 2 anak, ay matindi. Matindi. At non-bailable 'yun. Non-bailable 'yun, mga kabunyog. Mayroong gumugulo ngayon na preliminary investigation sa kaso ni Mike Defensor. Nasa DOJ ito, qualified human trafficking. Tungkol ito doon sa prostitution na nagaganap doon sa kanyang KTV bar at sa Blue Hotel. Kaya lang, kasama niya doon na inireklamo, respondents, yung asawa niya at 2 anak. Kaya lang, ano yun qualified human trafficking, non-bailable din. Pag gumulong na yon, ma-resolve na ng DOJ. Pag sinabi ng DOJ, kasuhan na naman ito, mga kabunyog, pag kinasuhan sila doon, qualified human trafficking, sa Pasig yun. Regional Trial Court yon kasi hindi naman korupsyon yon. Hindi tulad ng plunder sa Sandigan Bayan. Kapag natuloy yung kaso niyang qualified human trafficking, maglalabas na naman ang arrest warrant ang Regional Trial Court ng Pasig. Ang problema, makukulong yung asawa niya at 2 anak. Matindi. Grabe itong nangyaring ito, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe itong nangyaring ito kay Mike Defensor. Si Marcoleta, mayroon ding isusulong na investigasyon sila Senador Ping Lacson. Tungkol naman saan kay Marcoleta? Tungkol naman doon sa insertions, yung 500 million pesos na di umano kapalit ng pagkaka-confirm kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan, humingi daw ng pabor na 500 million worth of projects si Marcoleta kay Bunuan. Yun, iimbestigahan din yun. Pag natuloy na naman yun, plunder na naman yun, pero flood control. Ay, mga kabunyog. Matindi ito. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga kasong ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.